Magandang gabi kapatid, kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert, na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topiko sa gabing ito ay pinamagatan ko na, How can be mature in faith as Christian, o sa Tagalog, paano magiging malago sa pananampalataya bilang Kristiyano. Kapatid, kaibigan, yan ang paksang ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Paano nga ba lalago ang isang mananampalataya bilang isang Kristiyano? Kapatid, kaibigan, sa ating pagpapatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbibigay ng 3 kaparaanan Magbibigay ng 3 kaparaanan para maging tulong, gabay tungo sa paglago sa pananampalataya bilang isang Kristiyano. At narito ang pagkakasunod-sunod. Na kaparaanan: talk to God in prayer, listen to God's voice through reading of His Word, put into practice what we have learned from God's Word. Yan po ang 3 kaparaanan na isa-isa nating tatalakayin sa gabing ito. Learn from God's Word. Unang kaparaanan para lumago: talk to God in prayer. At ito po ay may 3 katanungan. Bakit ba kailangang manalangin? Kasi kapatid, ito'y para sa kabutihan na rin natin. Para daw tayo'y hindi madaig ng tukso. Yan po ang sabi sa aklat ng Mateo chapter 26 verse 41, na ganito po ang sinasabi: Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sa Tagalog po, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Yan po ang sabi sa Mateo 26 verse 41, na ang Espiritu po ay malakas, datapwat ang laman ay mahina. Kaya nga po kailangang nananalangin. At yan din po ay binanggit sa Lucas chapter 22 verse 40, kagaya po ng sinabi sa Mateo 26 verse 41. At isa pang dahilan, ito'y pinag-uutos din. Sinabi po yan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, at ganito ang sinabi: pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. Yan po ang sabi, na manalangin walang patid. Darako na po tayo sa pangalawa, bakit mahalaga ang panalangin?
Kapatid kaibigan, ang panalangin ay mahalaga para sa bawat isang mananampalataya dahil ito ang nag-uugnay sa atin sa Diyos na magpapalakas sa atin para higit na magtiwala sa Diyos. Sa aklat ng Mark chapter 11 verse 24 ay nagsasabi ng ganito, "Kaya nga sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na anuman ang hingin ninyo sa panalangin, magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong ang kakamtin." Kapatid kaibigan, pinalalakas ng ating panalangin, ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa atin na umasa sa mga pangako at kapangyarihan ng Diyos. Kasi kapag tayo ay nananalangin, nararanasan natin ang kapangyarihan at presensya at pag-ibig ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay. Ano po ang sabi sa Psalm chapter 16 verse 11? Ay ganito ang sinabi, "Ipinapakita mo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman." Sa pamamagitan ng paggawa ng panalangin na isang pang-araw-araw na prioridad, inaayon natin ang ating puso sa kalooban ng Diyos at dumalago sa ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Kaya kapatid kaibigan, mahalaga talaga ang panalangin sapagkat ito ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Ano ang mga kapakinabangan? Ito po yung pangatlo. Ano ang kapakinabangan kung mananalangin tayo? Ano nga po ba kapatid kaibigan ang kapakinabangan natin kung tayo ay nanalangin? At mayroon po itong 4 na kapakinabangan kung tayo po ay nananalangin. Ang panalangin ay nagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Ano po ang sabi sa Awit chapter 145 verse 18? "Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan." Kapatid kaibigan, kapag tayo'y nananalangin ay napapalalim nito ang ating kaugnayan sa Kanya. Yun po ang isa sa pakinabangan na kapag tayo po ay nananalangin, napapalalim po nito ang kaugnayan natin sa Diyos. Pangalawa, ang panalangin ay nagdudulot ng kapayapaan. Yan po ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7. "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God." Sa Tagalog po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kung hindi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. "And the peace of God which passeth all understanding shall keep your heart and mind through Christ Jesus." At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod
ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo. So, yun po yung pangalawang kapakinabangan kapag tayo po ay nananalangin, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa puso ayon po doon sa ating talatang binasa. Pangatlong kapakinabangan, ang panalangin ay tumutulong na mapaglabanan ang tukso. Yan po ang sabi. Atin pong tunghayan kung ano ang sabi sa Mateo chapter 26 verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kaya magpuyat kayo, magsisapanalangin upang huwag kayong mapasok ng tukso. Ang espiritu sa kabuuan ay ibig, datapwat mahina ang laman. So, kailangan po magsipanalangin. Ang pakinabang po ng taong nananalangin ay nagbibigay kalakasan upang mapaglabanan ang tukso. Ayon po yan sa ating talatang binasa. Pang-apat, ang panalangin ay nag-aanyaya ng pag-iingat ng Diyos. Yan po ang sabi sa awit chapter 91 verse 15. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakan niya. Sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Kapatid, kaibigan, yan po ang mga kapakinabangan kung tayo po ay nananalangin. Tayo po ay kanyang ililigtas, tayo po ay iingatan, pararangalan. Yan po ang sabi sa ating talatang binasa. Darako na po tayo sa pangalawang kaparaanan kung paano lalago. Ito po ay listen to God's voice by reading of His Word. Listen to God's voice by reading of His Word. Kapatid, kaibigan, may mga kaparaanan kung paano mo maririnig ang tinig ng Panginoon. At ang una rito ay ang sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Dito ay mangungusap siya sa iyo sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang kalooban. At dito mo rin matututunan kung paano mo masasansala ang mga maling aral at matuturuan ka nito kung paano mamuhay sa katuwiran. Yan po ang sabi sa 2 Timothy chapter 8, 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa Tagalog po, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman. Saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala at pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Yan po ang sabi. Pangalawa, sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kanina po, maririnig natin
ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Ang pangalawa ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dito ay maririnig natin ang mensahe ng Diyos. Kapatid, kaibigan, ang banal na Espiritu ay isa rin sa kaparaanan para marinig ang mensahe ng Diyos sa atin. Ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay na kung saan ay siya rin ang nagpapaalala sa atin ng mga salita ng Panginoon. Yan po ang sabi sa John chapter 14 verse 26. Atin pong basahin. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat sa inyo. Sa inyo'y aking sinabi. So, sa pamamagitan din po ng banal na Espiritu, maririnig natin ang tinig ng Diyos sapagkat ang banal na Espiritu po ang sinugo ng Panginoon matapos siyang umakyat sa langit upang siyang magturo at magpaalala sa atin. Iyan po ang sabi sa atin pong binasang talata. Sa pangatlo po, sa pamamagitan ng pananahimik. Yung una po ay pagbabasa ng Biblia. Yung pangalawa po ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yun pong pangatlo ay sa pamamagitan ng pananahimik. Pananahimik sa mga panahon ng mga kabagabagan at ang mga alalahanin ng buhay. Dito ay maririnig natin ang banayad at marahan na tinig mula sa Diyos na kung saan ito ay naranasan ni Elias or Elijah nang iparamdam ng Diyos ang kanyang presensya kay Propeta Elias. Hindi ito sa pamamagitan ng malakas na hangin o lindol, kung hindi sa pamamagitan ng marahan at banayad na tinig mula sa Diyos. Yan po ang sabi sa 1 King chapter 19 verse 12 up to 13 na ganito po ang sinabi. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire, and after the fire, a still small voice. And it was so when Elijah heard in that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering into of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, What dost thou here, Elijah? Ang pagkatapos ng lindol, apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy, at pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig. At nangyari nang marinig ni Elias ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan sa yungib. At narito dumating ang isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Ano ang ginagawa mo rito, Elias? Yan po ang tinig ng Panginoon na marahang tinig na narinig ni Elias. Kapatid, kaibigan, bigyan ko po kayo ng kaunting background
kung bakit si Elias ay nababagabag, na-stress at natatakot kasi gusto siyang ipapatay ng reyna ng Israel na si Jezebel. Kung bakit? Alam niyo po kasi si Jezebel na isang reyna ng northern part of Israel Kingdom ay isang masugid na sumasamba sa Diyos-Diyosan ni Baal. At siya ay nag-utos na patayin ang propeta ng Diyos. Siya'y nagalit at nagbanta na ipapapatay si Elias dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ipinapatay kasi ni Elias ang huwad na propeta ni Baal. Mababasa niyo po yan sa 1 King chapter 18 verse 40. At nang malaman ni Jezebel ang ginawa ni Elias, nagpadala siya ng mensahe. Binuo niya ang isang sumpa sa kanyang mga Diyos. Napapatayin niya si Elias pagsapit ng oras na yon kinabukasan. Yan po ay mababasa sa 1 King chapter 19 verse 2 upang ipaghiganti ang kanyang mga propeta. Kapatid, kaibigan, yan ang pahapyaw na istorya kung bakit na-stress, natakot, at nabagabag si Elias. At sa panahon na yan ay nadaman niya ang presensya ng Diyos sa marahan at banayad na tinig. Kapatid, kaibigan, kung interesado kang malaman ang kabuuan ng kwento, maaari mo itong basahin sa Unang Hari, Kabanata 18 at Kabanata 19. Sa ating pagpapatuloy, tayo ay darako na sa pangatlo at panghuling kaparaanan kung paano tayo lalago sa pananampalataya. Ang pangatlo po ay put into practice what we have learned from God's Word. Kapatid, kaibigan at kapwa ko mananampalataya, ang paglago sa pananampalataya ay nangangailangan ng kagustuhan na makapagsagawa ng mga sumusunod na gawain gaya ng pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsamba, at ang pananatili sa kanyang presensya araw-araw. At pabayaan mo na ang katotohanan ang humubog sa iyong buhay. Kapatid, kaibigan, sa aking nalalapit na pagtatapos sa paksang ating tinatalakay, nais kung mag-iwan ng 3 paalala para makatulong sa patuloy na paglago ng bawat isang mananampalatayang katulad mo at katulad ko. Kapatid, kaibigan, gaano man kapuno ang iyong schedule, gawin mong prioridad ang Diyos sa buhay mo. At ito ang magiging gabay mo sa anumang sitwasyon. Pangalawa, manatiling konektado. Kahit 5 hanggang 10 minuto lang, kapatid, kaibigan, sa isang araw ay maglaan ka ng oras
sa mga gawaing espiritual, mas mahalaga ang pagiging consistent kaysa sa tagal ng panahon. At ang panghuling, huwag mag-atubili, lumapit sa Diyos. Kapatid, kaibigan, lagi nating lapitan ng Diyos ng may pagpakumbabang puso na puno ng pag-asa sa ating mga puso na nalalaman natin na pinakikinggan niya tayo at siya'y handang tumugon. Iyan, kapatid, kaibigan, ang mga paalaala sa atin sa gabing ito. Sana, kapatid, kaibigan, nakatulong sa iyo ang ating tinalakay na kaparaanan kung paano lumago bilang isang mananampalataya. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa gabing ito, sa pagtalakay ng paksang ito. Sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo ay muli akong tatalakay ng panibagong topic. Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa ating pansamantalang pagtulog sa gabing ito upang bigyang kapahinga ng pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa muli, maraming salamat. Magandang gabi.